Nanay, ngayong araw ay bisperas ng bagong taon at kakapanganak ko lang. Son Mo Ako Epipalaya. May lakas ka pa ng loob na magtanong? Ilang taon ka ng kasal dito, pero 4 na babae ang naipanganak mo, wala ni isang lalaki. Anong stobaya mo? Nanay, mahigit 10 taon na akong kasal sa Jiang. Parang alila, naglilingkod sa inyong buong pamilya. Kahit paano, may hirap akong sinuong, di ba? Bakit ganon ang treto mo sa akin? Akala mo ba magaling ka dahil lang sa gawaing bahay? Sinasabi ko sa'yo, kahit wala ka, ayon ang pamilya Jiang. Habang hindi pa sumasapit ang bagong taon, dalhin mo na yang walang silbing anak at lumayas ka, nang hindi kita makita. Ma, nakikhaisap Ako sa'yo. Alis na Ako. Iwan mo na ang batang ito. Kahit paano, siya ay kadugo ng pamilya Jiang. Gayon lumalalamig sa labas. Kakasilang pa lang niya pag pinaalis mo siya, para mo na rin siyang pinatay, ina. Ano na yan? Mabuti pang mamatay ang malas na bata. Huwag istorbohin ang bagong kasal ng anak ko para magkaanak ng lalaki. Mahal. Mahal, makiusap ka kay ina para sa amin. Huwag niya kaming palisin, mahal. Layo na mo Kao. Dalhin mo na rin ang 3 batang iyan palabas. Pamilya Jiang, gusto niyo ba talagang patayin kaming mag-ina? Mamatay ka dyan, huwag mong dumihan ang pangalan ng pamilya Jiang. Nanay. Nanay. Nanay, nagising ka na sa wakas? Nathan Teo? Nathan Teo? Nasa bahay tayo ni Lola Liu sa tabi. Siya ang nagligtas sa'yo kagabi at pinatuloy kami. Hindi yon ang tanong ko. Hindi ba nagbabasa lang ako ng nobela magdamag sa dorm? Nagkaka-hallucination na ba ako mula sa puyat? Hindi kaya na-freeze na si inay. Sino ang mga batang patpetin na parang unggoy? Bakit nila ako tinatawag na inay? Ilang taon na kitang pinakasalan, puro babae, 4 na anak na, walang lalaki. Umalis kayo kasama ang mga pabigat. Isama itong 3 anak na babae. Kung mamamatay ka, lumayo ka na. Huwag mong dungisan ang angkan ng pamilya Jiang. Para akong napunta sa nobelang binabasa ko tuwing puyat. Ako na ata ang bida na inaapi ng asawa. Itong 3 batang babae ay mga anak ko. Silly Mga Talento. Ang panganay ay may likas na lakas. Si Arya talagang matalino at mahusay magsalita. Si Sansa talaga may swerte sa buhay, ang kanyang mga sinasabi ay nagkakatotoo. Si Daenerys, siya ay namatay sa lamig. Pasensya na, ina, hindi ko nagawang alagaan si kapatid. Ito. Hindi ito kasalanan ninyo. Lahat yan dahil sa mga Jiang, galit na galit ako sa kanila. Darating din ang panahon na makakabawi tayo. Parang iba si ina ngayon, baka hindi pa kumain, gutom na siya. Ina, ito ang tinapay na ibinigay sa atin ni Lola Liu. Hindi namin ito kinain. Kain na. Itong 3 bata ay may kakaibang kakayahan. Pero dahil sa gutom sa pamilya ni Jiang, hindi nila naipakita ang kanilang kapangyarihan. Gayon, basta mabusog ko sila, kasama na matalinong utak ng isang modernong kolehiyala, paniguradong walang makakaawat sa amin sa mundong ito. Hindi gutom si nanay, kumain kayo. Talaga ba? Kain na. Ang sarap, dati sa bahay, puro tira na lugaw lang ni Lola ang iniinom namin. Matagal na akong hindi nakakakain ng marami. Kapag busog na ang mga bata, tingnan niyo ako kung paano ko tatapusin ang masasamang pamilya ng dating asawa ko. Kingyang, may masamang nangyari, ang pamilya Jiang may ginagawang gulo ulit.
Si Duking Yang ay nakapasok dito ng 10 taon, hindi siya nakaanak ng lalaki ngayon ay inanyayahan ko ang kapitan ng baryo at mga matatanda ng angkan upang maging saksi babaklasin na namin ang babaeng ito sa aming pamilya. Hindi ako pumapayag. Siyempre hindi ka papayag, wala na ang proteksyon ng pamilya Jiang, talo ka pa sa askal sa kalsada, Duking Yang, hindi ka nagkaanak. Isara mo ang bibig mo, tigilan na ang pagdumi sa hangin. Sinasabi mong hindi ko kaya mag-anak pero hindi mo ba nakikita ang 3 matatalinong bata na ubod ng ganda at talino? Ha? Sinasabi ni nanay kami ba yon? Ang mga anak ay laging pabigat kapag hindi nanganak ng Babae ka rin, hindi ba? Ikaw ang nagpapaba ng sarili mo, huwag mong idamay ang iba. Kung may sira ang iyong utak, pumunta ka kay bulag na siwang sa kanto para uminom na herbal, huwag lumabas at kagatin ang lahat na parang asong ulo. Duching Yang. Ano mo nagawang magsalita ng ganyan sa nanay ko? Maranda siya. Pasensya na Sobrang nagtutuon kay nanay mo, nakalimutan kita. Sabi nga nila, kung ano ang idinanim, kayo sa pamilya Jiang, sinisisi ako. Gusto kayo lang malaman. Kaya mo biya talaga? Kaya mo biya talaga? ONGA, Zhang Guangzong, kaya mo talaga? Iyon ay. Wow, ang galing ni nanay. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Ang lakas ng loob mong siraan ang anak ko ng ganito. Ikaw na maliit na cute. Ang bangon ng hininga ni Lola, siguradong nakain na siya ng tay. Naaktibo na ang mga superpower. Kahanga-hanga ang mga anak na Kamahalan, ayos ba kayo? Ikaw na walang hiya, ang lakas ng loob mong suntukin ako. Sumisober ka na talaga. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para sa nanay mo. Ang lakas ng loob mong hampasin ako. Bayanan mo kayo. Noon pa, gayon, wala na akong kaugnayan sa inyo, pamilya Jiang. Sinasabi ko sa'yo, sino man ang mga has na saktan ang anak ko, pababayaran ko siya ng double. Ang ganda ng itsura ni nanay ngayon na. Itong si Duking Yang, dati parang sunod-sunuran lang sa iba, pero ngayon ibang-iba na. Ikaw. Sapat na. Ano itong kaguluhan sa sambahan? Captain, mabuti na andito kayo na yan. Tamang-tama, maging saksi kayo, wala na akong kaugnayan sa pamilya Jiang. Hindi lang yan, gusto ko rin bawiin lahat ng dot ko. Matagal ko nang naibenta yun, paano mababalik yan? Oh, masyado na ito. Hindi dapat pahintulutan niyon. Pwede kayong maghiwalay kay Duking Yang, pero ang dote mo dapat maiwan sa pamilya Jiang Caviar? Bakit kayo sila kailangang bayaran? na lalaki. Naku, bakit puno ng sugat ang kamay niya? Sampung taon na akong kasal sa pamilya Jiang. Todo kayo akong nagsilbi sa kanilang mag-ina, pero nagkasakit lang ako. Ano naman ang ginawa nilang mag-ina? Nandidiri sila sa akin dahil hindi ako makapagluwal na anak na lalaki. Pinalayas nilang nakalabas ang aming mag-ina, gustong magutom kami. Bakit kayo ba sila kailangang bayaran? Paano nila magawa ito? Mitsumune, paano mong Nga, kahit anak niya, hindi dapat sa kalagitnaan ng taglamig, palayasin siya at ang bata. Calicoan. Huwag mong pakinggan ang sinasabi. Buti na lang mahilig ako sa drama, gayon magagamit natin ito. Ako ang nagsisinungaling. Hindi mo aminin, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakabay. Ano na naman ang gagawin mo? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Nay, tulungan mo Kung hindi ka pumayag ngayon, paputulin ko ang iyong linya ng pamilya. Sige, ibigay mo lahat. Ganito dapat mula sa umpisa. Punong barangay, magsimula na ng annulment. Sige, bilisan nyo. Nanay, bakit mo pumayag sa usapan ng dote? 30 bilak, kailan makakabawi niyan? Para sa katahimikan mo iyan, siya ay babae na may 3 bata, walang lalaki siyang gusto. Maubos ang pera niya at magiging maayos tayo, ang pamilya Jiang, nang wala siya. Talagang may pananaw si nanay.
Anak, sa mga darating na araw ipapakilala kita sa bagong asawa. Mas mabuti siya kaysa sa mga hindi magkaanak na malas na babae. Mas mabuti ng 1,000 bises. Dahil sa nangyaring gayon, baka mahirapan na magkaroon ng magandang pamilya na magpapakasal sa anak na babae sa pamilya Jiang. Para talagang nakikita ng langit ang lahat. Pero saan naman tayo matutulog ngayong gabi? Hindi naman tayo pwedeng matulog sa pampublikong daan, di ba? Huwag kang mag-alala, inay. Matutulog muna kami sa bahay ni Aling Liu ngayong gabi. Bukas makakahanap kami ng matutuluyan. Mahal kong anak, may nararamdaman ka bang mangyayari? Sabihin mo kay inay. Wala talaga. Huwag nang magtanong. Bilisan na natin. Handa na ba? Simulan na? Saan ka galing? Hindi ka natutulog, naglalakad ka pa. Umalis na. Tama, kahit ang cute nyo, ang mga tiyo dito masungit din. Maganda ang bahay na ito. Siguradong magugustuhan ni Inang. Oo. Tito, ang bahay na ito ay atin na ngayon. Anong sinabi mo? Mukhang kailangan disiplinahin para sa inyong mga magulang. Nang maayos na pag-uugali. Xingyang. Wala pa kayong masisilungan na bahay. Manatili muna kayo sa bahay ko ng ilang araw. Hindi na po, Liu Lola, masyado na po kaming nagabala sa inyo. Eri, sinabi nakahanap sila ng lumang bahay sa paanan ng bundok. Plano naming ayusin ito at lumipat doon. Talagang nahirapan kayo. Pero huwag kang mag-alala. Kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang. Siguradong tutulong ako. Sige po, Lola Liu. Mga bata, magpaalam na kay Lola. Alam po, Lola Liu. Uy, dahan-dahan lang sa paglakad ah. Alis na kami. Dahan-dahan lang. Ito ba ang sinasabi mong maliit na bahay? Oo nga, inay. Pasok na tayo. Medyo luma itong bahay, pero mas maganda kaysa sa inasahan ko. Lahat ng kailangan nandito. Pero paano nga napunta sa akin ang ganitong swerte? Alam kayo na, ayasaya kong tadhanabida. Ayaw akong pabayaan nito. Tama. Lahat ng sinabi ni inay ay tama. Si inay ang pinakamagaling, kaya tayo'y tumulong kay inay sa pag-aayos. Sasali rin ako. Ay naku, itabi nyo na muna. Batang-bata pa kayo para sa ganitong hirap. Daya, dalhin mo mga kapatid mo. Magpahinga muna kayo diyan sa tabi. Hindi naman nakakapagod. Mas mahirap ang mga gawaing bahay sa pamilya Jiang kaysa dito. Oo nga, Nay, napagod ka na. Umupo ka at magpahinga muna. Kami na ang bahala. Ang bait-bait na mga batang, to kahit ang lilit pa lang. Paano nakakatis ang pamilya Jiang na ganun ang treto sa kanila? Mga bata, huwag kayong mag-alala. Umalis na tayo sa pamilya Jiang. Puro magaganda na ang mga araw natin simula ngayon. Ay, ang sakit. Nanay,
Totoo ba na may sarili na tayong bahay? Hindi tayo nananaginip, no? Di na tayo titira sa kamalig. Oo nga, wala nang makakapagpalis sa atin. Sige na, sige na. Ganun na, naglutong kamote ako sa kusina. Unahan kung sino mauna magugas ng kamay. May kamote tayong makakain. Ayos, may kamote tayong makakain. Hihi ako muna. Ikaw talaga, hintayin mo ako. O sige, dahan-dahan lang kayo. Itong 30 salaping pilak, sapat na para sa pagkain at buhay natin. Pero gusto ko itaguyod ang anak ko na maging pinakamahusay. Para pagsisihan ng mga tao sa pamilya Jiang. Kailangan ko talagang maghanap na ikabubuhay. Magtrabaho ba sa asin o sa sabong gawa sa kamayo? Qingyang. Tingnan mo, dinalhan kita ng kung ano-ano. Qingyang. May dinala akong magagandang bagay para sa'yo. Qingyang, may dala akong magagandang bagay para sa'yo. Qingyang ah. Itong bahay ba ang ibig mong sabihin na maliit na bahay? Tila may pabor ang Diyos sa akin, ano? Paano ko naalala tong bahay? Dati ay kuta ng mga bandido. Oh, Lola Liu, ano ang dala mong mabuti sa amin? Aba, tingnan mo nga, iha. Ang mga ito'y hindi magagamit sa bahay ni Lola. Tingnan ninyo kung magagamit ninyo. Salamat po, Lola. Naku, huwag ka nang mahiya. Kunin mo na. Lola Lu, ito pong MJ Beans. Megea binsay para sana sa megea kabayo. Lola, kunin kayo itong bean? Gusto ko sanang gawing pagkain at ibenta. Posible ito. Hindi nga nguyain ng kabayo ko ang mga sitaw na ito. Pwede ka bang gumawa ng kakaibang bagay mula rito? Malalaman mo rin yan pagkatapos. Daya, pasiglahin mo ang apoy. Daya. Sa sobrang abala ko, nalilito, nakalimutan ko na ang batang lugi. Tumakas siya kasama ang ina. Nagsisimula lang yan ng apoy, di ba? Ayokong maniwala, hindi natin kaya kung wala sila. Harry. Anong amoy ito sa kusina? Nanay, bakit tutong ang pagkain? Paano kakain? Kain ng kain. Ayon lang alam mo. Isang tao lang ako, 2 kamay. Paano ko magagawa? Tingnan, namumula na kamay ko sa paso. Nasunog lang naman ng kaunti. Nanay, hindi sa pinapagalitan. Sanay ka na pinagsisilbihan noon. Ngayon, Kate Magluto, hirap ka pa rin. Sige na. Pupuntahan ko si Duking niyang para bumalik at tumulong. Naputol na ang relasyon natin. Sa tingin mo babalik pa siya? Pamilya niya malayo. Paano siya magiging maayos ang buhay kung wala tayo? Baka nga niyan wala na siya pangkain. Basta't bigyan natin siya ng pagkain, babalik yan para magtrabaho. Nanay, anong ginagawa mo? Nagluluto si nanay ng tukwa. Ano yung tokwa? Maganda ba yon? Hindi ko pa narinig yan. Yun ka. Hindi bulaklak ang tukwa, pagkain ito. Pag na-stem na ito, malalaman mo rin. Yung iba, ginisang sitaw ang ginagawa. O kaya niluluto kasama ng kanin. Hindi ko pa nakikita ang ganitong paraan. Ito ang kakaiba sa pamilya natin kumpara sa iba. Kung magbebenta tayo ng karaniwang bagay, paano tayo kikita? Dapat meron tayong uniqueness. Naintindihan ko na, ito yung sinasabi ni nanay na competition sa merkado. Ang talino mo talaga, Erna. Nakakapagod lang maggiling gamit ang bato na ito. Kapag nagkapera na si nanay, bibili tayo ng asno. Sige, tutulungan kita, inay. Mukhang talagang wala akong alam tungkol sa lakas ni Deye. Pucha! Akala ko nung umalis ka sa pamilya ng na nakatira ka sa ganitong kalaking bahay, makakabuti ang buhay mo. Yon pala hindi ka nga makakakain. Kainin mo kasi tong halos pigana na di sinusulit, pang-alaga ng baboy at marumi.
Ang mga beans ay mura pero nakakalaga sa tao, di gaya ng iba. Kahit mayaman sa bigas at langis, may kapaitan ng puso. Sino ba ang tinutukoy mo? Kelma lang. Bahala na ang mga bata. Dalhin ang 3 tamad pabalik para magtrabaho. May pagkain ka. Kung hindi, magutom ka na lang. Sino gustong bumalik sa masamang lugar? Gusto kong makasama si nanay. Oo, tama. Parang Bobby. Ganito mo biyay kasapin ang lola mo? Maniniwala ka ba sa akin? Ah, Ang kite mo, sinubukan mo akong buhusan. Sinasabi ko sa iyo, kasama ang 3 bigat na ito, magugutom ka. Walang maglilibing sa iyo. Anong pagkain ang amoy na amoy? Ano iyo? Anong pakialam mo? Tingnan kayo. Umalis ka, huwag mo akong pilitin. Patinjan. sinabi ni nanay. Say wala naman ayan. Hindi ko kayo kailangan. Halika. Dali tikman mo pero ingat mainit. Nanay, ang bagay na ito'y kakaiba. Talaga ba pwede ito? Oo. Huwag kayong mag-alala, masarap ang beans na ito. Masarap. Sobrang sarap. Siyempre, tingnan niyo kung sino ang gumawa. Ang galing mo talaga, nanay. Konti na ang beans na binigay ni Lola Liu. Kung gusto mong magnegosyo ng taho, kailangan ko ulit kumuha ng beans. Anak ko, paano mo nagagawang trabaho yan? Isa ka lang sa tanging kadugo ng pamilya. Ine, bakit ngayon ka lang bumalik? Ang tagal mo. Nazen SI, Duchi, hindi mo ba siya sinama pauwi? Huwag mo nang banggitin, yang kita na yon, hindi lang ayaw sumama pabalik, binuhusan pa ako ng tubig. Tingnan mo basang-basa ako. Hindi tama ito. Lalapitan ko siya mag-sorry sa'yo. Hayaan mo na. Kukuha ng matchmaker para maghanap ng mas maganda, mas maasikaso, at mas masunuring asawa na makakapagbigay sa'yo ng maraming anak na lalaki. Hayaan mong magsisi yung kinasama mo. Ano? Kukuha ka ng 50 kilo ng munggo? Hindi ako nagkamali ng dinig? Kaibigan, kahit hindi mahalaga yang munggo, bakit ka bibili ng ganito karaming munggo? Gawing kapaki-pakinabang. Gagawin kong masarap na pagkain tapos ibebenta ko sa palengke. Anong klaseng pagkain ang magagawa mo sa ganitong karaming munggo? Pero ganito. Nagnenegosyo ka na pala ngayon. Malinis na paraan yan. Mukhang maganda ang takbo ng buhay mo ngayon. Kampante na ako. Mag-relax ka na rin. Tutulungan kita sa mga bagay mo. Salamat, Lola Liu. Ang bait mo sa akin. Alam mo ba ang tungkol sa pamilya nila? Ano? Nag-asikaso na ngayon si Emma Resong para sa asawa ng anak niya. Pero sa nangyari sa templo noon, sikat na sila sa masamang paraan. Sino namang pamilya ang gustong magpakasal sa kanya? Talaga BA. Pag narinig kong hindi maganda ang kalagayan nila, masaya ako. Ikaw pa talaga. Pagkatapos nyo maghiwalay ni Jiang Guangzong, mas gumanda na ang itsura mo. Mukhang masaya ka na talaga. Biyenan. Mga biyenan, anong ginagawa ninyo? May interesante na makikita. Tingnan natin. Bill is in Nathan. Hintayin Montag ako. Mga biyenan, kung sa tingin ninyo ay hindi na angkop ang dote, maaari ba natin itong pag-usapan pa? Sinong nagsabing kamag-anak ka namin sa kasal? Gusto mong pakasalan ang bunso naming anak na babae at 5 tael na pilak lang ang alok mo. Unit. Noong ikinasal kay Duking Yang, wala ginastos 1 sentimo. Ang 5 tael na pilak ay napakagandang alok na. Tingin mo ba lahat ng tao ay katulad ni Duduping Yang?
Pwede ninyo akong apihin ng anak mo. Sa kasalukuyang reputasyon ng anak mo, 50 tael na pilak ay sapat na. Ang anak kong babae, hindi rin magpapakasal. Bakit ang bastos mo naman? Sinasabi ko sa'yo, ang anak kong lalaki ay gwapo at matalino. Yung anak mong babae, hindi siya bagay sa anak ko. Zach, Lian, ibang araw mo na lang ipakilala ang anak ko sa mas mabuting partner. tama na, tama na. Sa kakarampot na reputasyon ng pamilya ninyo, sino pa ang gustong magpakasal dyan? Ayoko na. Naku, ikaw talaga. Lahat ng ito kasalanan ng malas na yan. Sinira niya ang reputasyon ng pamilya namin. Kapag nakita ko siya uli, lagot siya sa akin. Aba, ito na ba yung malas na hindi makapanganak ng anak? Anong lakas ng loob mo pang lumabas diyan at magpatawa? Paano ka ba magsalita? Gayong araw may nakita akong palabas. Maganda ang pakiramdam ko kaya hindi ko papansinin siya. Sige, huwag mong akalain na hindi ko alam. Kung wala ka sa pamilya Jiang, wala kang makain ng husto. Kakain ka lang ng mga beans. Naku, para sa baboy nga hindi maganda ito. Katatawanan na gawing espesyal pa. Nana, pwede ka bang manahimik? Nung panahon ng gutom, hindi mo iniwasan ang pagkain ng beans sa likod bahay. Mukhang pakiramdam mo mas mababa ka pa sa baboy. Bakit 3 kayo dumating? Matagal nang hindi umuwi si nanay kaya sinundo namin siya. Oo nga. Ang bait niyo naman. Sa pagsama sa maralitang ina, ganyan ang buhay niyo parati, parang nagtatago sa gutom. Kayo naman ay hindi mahalaga. Kung magutom kayo, walang mawawala. Nanay ko gagamitin ito para kumita ng malaki. Huwag kang maiinggit. Naku, narinig ninyo ba ang sinabi niya? Nagplano siyang magbenta ng mga beans para kumita. Ang lahat hindi may benta, at siya ay may lihim na paraan? Nga, ang mga beans na ito ay hindi ninanais kahit ipamigay. Paano mo ito ibebenta, Dukinging? Sa tingin ko, ito'y nagpapanggap lang. Sa panahon ngayon, isang babae na may 3 anak, paano magiging maginhawa ang buhay niya? Paano mo ibebenta ito? Ano ang sinasabi ko, Dukinging? Alam kong hindi mo kaya. Hindi kayo kaya? Sa aking phone, naglalaro ako ng business games ng mahigit 2,000 oras. Simple lang ang magtinda ng taho. Sulitin ang pagkakataon para sa pagbubukas. Talagang dapat ko pang pasalamatan si matandang Xiao para rito. Dahil ang daming interesadong pumunta, bukas na umaga pupunta ako sa palengke para magtinda. Welcome ang lahat na pumunta at sumuporta. Teka, kung may benta mo ang mga beans na ito, luluhod ako at magsusori sa'yo. Pero kung hindi, ibalik mo sa akin ang 33 pilak na iyon. Sige, usapan yan. Huwag kang mag-alala, Ete. Ngayon ay sinadyang hanapan ko sila ng pinakamalalang pwesto para masiguro na hindi sila kikita. Sige. Ang cute niya. Akala, wala siya sa amin, magiging maayos ang lahat. Hindi pa rin siya makakawala. Mamaya, tignan niyo kung paano ko siya mapapahiya. Nanay, hindi ba masyadong tago ang pwesto na ito? Makakaapekto sa negosyo. Mukhang mayroong balak na gumawa ng gulo sa atin. Ang lugar na ito ni nanay ay maganda. Siguradong mabebenta ito mamaya. Ang galing mo, aking mahal. Ikaw ang suwerte ng pamilya natin. Sabi mo walang problema, edi walang problema. Wala kang pambili. Huwag mo akong guluhin sa negosyo ko. Alis. Alis! Kawawa naman si Lolo. Paano kung bigyan natin siya ng isang mangkok ng taho? Siguradong may magagandang mangyayari. Susunod ako sa'yo. Lolo, gutom ka na siguro. Ang taho na ito ay libre. Taho. Ngayon lang ako nakakita nito sa mundo. Ang bago nito. Salamat. Alis na ako. Paring Molly ito. Ginoo, saan po kayo nagpunta? Sobrang nag-aalala na ako. Pumunta lang ako sa palengke
Tignan kung anong masarap na pagkain ang meron, baka magamot nga nito ang matagal ko ng problema sa pagkain. Ano bang masarap sa mga bagay na yon? Handa na ang mga masasarap na pagkain dito sa bahay. Laging hindi masarap. Ang pagkain sa mundong ito, hindi pumapasok sa panlasa ng opisyales na ito. Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Parang seda ang dumaan sa dila ang pakiramdam, bumalik na ang gana ng opisyales na ito sa pagkain. Dali, 10 mangkok ng tokwa, dali. Sariwa ang lutong tukwa. Halika tikman niyo ang masarap na tokwa na ginawa ng nanay ko. Malugod na tikman. Pingyang, kumusta ang benta ngayon? Du Qingyang. Ang palengke ay hindi tulad ng lumang lugar mo na basta-basta na lang mailatag para kumita ng pera. Ay naku. Ang lambot-lambot nito, parang ano ba ito? Parang yung itsura mo nung bagong hiwalay ka, bagay na bagay. Mga lola, mahina na ang mata niyo, pumunta sa klinika sa harap, kaliwa lang. Ganito bang kalat ang ginawa ng nanay mo? Paano ito magiging pato? Tulungan mo akong magbenta nito. Ay naku. Mga dumaraan, halika tingnan nyo itong beans na kahit sa baboy di pwede. Anong kalokohan ang magagawa nito? Anong klase itong benta? Umalis ka na lang dito sa palengke. Kakaayos ko lang ang pwesto ko. Di mo naman talaga alam na di ko mabenta ito. Bakit ka nagmamadali? Ha? Baka kailangan na kabaong paghandaan na ba? Ay kao. Du Qingyang. Wala akong oras makipagtalo sa'yo bago maubos itong insenso. Kung hindi mo ito maibenta, ayusin mo na yan at lumayas ka. At 30 tael ng pilak, ibalik sa akin. Sige kasunduan na yan. Kapag naibenta ko ito, luhod at humingi na tawad. Sinong natatakot? Hindi pinalaki sa takot. Masarap na taho, huwag palalampasin. Bilisan niyo, halika na. Maligayang pagdating para tikman. Pag kinain nyo yung taho, isusuka at tatay ka. Huwag bumili, kawayan sa bulok na soybeans. Du Qingyang, huwag ka nang magpumilit, wala namang bibili. Kung ayaw mo, tutulungan ka naming kunin. Ano bang gusto mong gawin? Huwag mong alisin. Huwag mong alisin. Tigil na! Ano? Diyos ko, hindi ba ito ang officials ng county? Bakit nandito ang tao ng gobyerno? Mag-imbestiga sila. Sabi ko na nga ba, sa binebenta mo, pati gobyerno hindi na mapigilan ito. Opisyales ng county, isara ang tindahan ng pagkain ng baboy. Bastos. Paano mo nasabing pagkain ng baboy ang kinakain ng ating opisyales? Ano ang sinabi mo? Makinig kayong lahat. Ang opisyales ng county ay nagpunta dito para tikman itong taho. Purihin ito, ang lambot at tamis ay perpekto kaya bumili pa ng 10 mangkok. Ang matagal ng problema sa pagkain ng opisyales ay tila nagamot ng mangkok ng taho na ito. Nahatatay o pampakoko na masong. Totoo ngang napakasarap na taho na ito. Ganoon pala. Yung matandang kanina, siya ang gobernador ng bayan. Tamang-tama ang sabi ni Sanya. Ang galing! Sabi ko na nga ba kayang ibenta ni nanay ito? Siyempre pinakamagaling si nanay. Tama. Salamat. Dahil sa inyo tatlo, naging maayos negosyo ni nanay. Diyan yata impossible. Nagkamali yata kayo, paano magkakaroon ng galing si batang ito? Gobernador, huwag kang magpabola sa kanya. Pangahas na tao, iniisip mo ba na ako ay mangmang at hindi marunong makilala ang tama sa mali? Inaamin kong may kasalanan. Ang ginawa ni Madam Du ay nakapagpagaling sa pagkasawa, makan ni gobernador. Siya ay paborito ng ating gobernador, kaya ba siya'y kaya mong kalabanin? Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad kay Madam Du?
Kung hindi, hahatulan ka sa piitan. Hindi, ayokong makulong. Pomenhen, Madam Ching Ching. Ano? Anong sinabi mo? Hindi ko marinig. Lakasan mo para marinig ng lahat ng mga kapitbahay. Ikaw, Sinasabi kong pasensya na ako'y nawala sa wisyo, basta't kung ano ang nasabi. Sana'y patawarin mo na ang matandang ito, Senyora Du. Sabisa ni Ginong Sian Cheng at Ginong Sian, sa pagkakataon ito ay hindi kita papansinin. Umalis ka na, huwag ka na magpakita sa harap ko. Ang patalikod na sadyang gumagawa ng kasamaan ay mas masahol pa sa aso. Umalis ka na, masamang matandang babae. Dayang, maghanda ng 10 mangkok ng taho kay Ginong Sian. o sige, Ito ang pinuri ni Ginong Chante. Kailangan ko rin tikman ito. Ako rin, ako rin. Ang anoreksya ni Ginoong Tian ay hindi nagamot ng kahit sinong magaling na kusinero at doktor. Ngunit itong maliit mong mangkok ng taho ay gumaling sa kanya. Ganito. Ito ang paunang bayad, tanggapin mo muna. Aw-aw kang magdadala ng taho sa munisipyo. Bibigyan ng 5,000 bawat buwan. Magaling ang opisyal. Magandang mata sa negosyo. Ziga na. Kailangan bumalik para yulat kay opisyal. Magpatuloy sa ginagawa mo. Isa pang mangkok. Ingat pa kayo, sir. Ano, yun? 5,000 kada buwan? Hindi pwede, hindi niya pwedeng solohin ang kita. Dapat meron din tayong parte. halika, kain na tayo. Inay, pagkatapos nating kumain ngayon, hindi na ba natin ipagpapatuloy ang araw? Anong sinasabi mo, anak? Kita natin sa pagtitinda, marami na. Hindi lang ito ang araw na kakain tayo ng karn. Pwede tayong kumain ng karn palagi. Talaga? Ang galing! Kakain si Sanya ng 2 mangkok ng kanin ngayon. Kayo, dalaga, kailangan nyo ring alagaan ang sarili nyo. Bumili ako ng bagong damit para sa inyo. Pagkatapos kumain, isukat. Inay, the best ka talaga. Sige, kumain na kayo. Kakain din si Inay. Kena. Hindi na problema ang pagkain at inumin. Simulan ang pagpapabuti ng kondisyon ng pamumuhay. Bagamat mayroon na itong lahat ng dapat mayroon. Gayunpaman, ang ilang piraso ng muebles ay hindi gaanong maginhawa gamitin. Ang mga upuang ito, sa partikular, ay talagang hindi komportableng upuan. Nami-miss kayo na yung beanbag chair, ese cordo kayo. Oy, kaya kayo na. Kaya kung iguhit ang blueprint at ipagawa sa karpintero. Ganoon ang ginagawa. Manatili lahat sa bahay at magpahinga. May iniutos ang nanay. Huwag mag-alala, Inay. Nandito ako sa bahay. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Lola, dumalaw sa inyong lahat. Sino ang nagpabukas sa'yo? Ang alam ko hindi maganda ang intensyon mo. Ano bang masama tumingin lang? Ikaw bata ka, tulad ng nanay mo, napakahigpit. Area. Pakiusap, sabihin mo kay Lola kung paano ginagawa ang tofu ng nanay mo. Pati ang gobernador ay sobrang humanga. Kaya pala gusto mo manakaw ang sikreto ng nanay ko. Masama ka, hindi kita sasabihan. Kung ayaw mo sabihin, bahala ka. Keo dalawa. Sino ang gustong magkwento ng sikreto kay Lola? Dadalhin ko siya sa bahay ng mga Jiang o kay Bayon. Masaya naman kami dito, wala nang gustong bumalik sa lugar na yon. Tama. Huwag kayong magwalang hiya. Si Lola Song ay masama ang ugali, kunwari mabait para sa sikreto. Tingnan nyo, nakakatawa siya, parang ipis. Bastos ka. Ano yung sinasabihan mo? Walang nagturo sa'yo, tignan mo kung paano kita tuturuan ng matindi ngayon. Tuturuan kita ng matindi. Huwag ninyong asarin ng kapatid kong babae. Keo. Kung lumapit pa kayo, gagawin ko. Maghintay lang kayo, babalikan ko kayo. Ingat, baka matumba si Lola. ABA. Anong klaseng apaador ito?
Ang mga drawer ay sobrang ayos. Hindi ko maintindihan ang upuang ito. Hindi lang likod ay baluktot, pati ang mga paa ay pasalabas. Pwede ba itong upuan ng tao? Ito ang tinatawag na tamad na upuan. Kapag umupo ka dito, pwede kang humiga. Mas comfortable ito sa likod at puwitan kumpara sa normal na upuan. Mukhang mahirap yata itong gawin para sa akin. Basta maganda ang resulta, hindi problema ang pera. Ang galante Montag, MS. Gagawin ko ang aking makakaya. Sige, Bagong bili ko pang damit, nasira agad. Ang 3 pasaway na ito, naglalaro na naman. Tingnan nyo lang ako. Nagawa ko na ang mga muebles. Kailangan ko na lang magtinda na maayos para kumita pa ng pera. Magandang buhay para sa mga anak ko. Laban, Du Qingyang. May pera na para sa bagong gamit. Mukhang kumita ka ng malaki ah. Huwag mong isiping pwede mo kaming kalimutan at mag-enjoy mag-isa. Kalimutan mo na yan. Kung wala akong kita, huwag mong asahang magkakakita ka rin. Kayong mapangahas, mana sa ugali ng ina. Kung di ako hahayaan maging masaya, kalimutan nyo na ring kumita ng pera. Bigyan mo rin ako ng isang mangkok. gusto mo ba inay na paalisin ko siya? Dahan-dahan, huwag magmadali para hindi masprayin ang baywang mo mahal. Kung gusto niyang bumili, ibenta natin, sayang ang kita. Sandali lang. Magbayad muna ng 3 kusing, kite. Bakit kailangan magbayad? Ako ang biyenan mo. Anong mali sa pagkain ng pagkain mo? Noong nasa bahay pa tayo, kailangan magpalit para sa pagkain. Ikaw, nagtrabaho ng palit. Wala kang sinabing biyenan ka noon. Ibigay mo na yan. Ikaw naman, Masarap itong laruan, hindi nakapagtataka kaya mabenta. Kung ayaw mong ibigay ang sikreto, wala nang kitaan, sisirain ko ang pwesto mo. Ay naku. May problema itong bagay na to. Nakita ko siya noong nakaraan na gamit ang tubig paa para gumiling ng tofu. Talagang may problema na. Gamit ang tubig paa sa tofu, sobra ang pagiging walang puso. Napakaitim ng badhi. alam ko na. Baka si Lola gusto lang uminom ng tubig pa, kaya niya sinabi yan. Talagang si Sanja, napakalakas ng kanyang mga spell attack. Talagang tubig pa nga, karma yan. Si matandang Song, hindi matiis na maganda ang iba, kaya ay Tumahimik ka na. Sinong kaaway ang gumagawa ng gulo? Pag-uwi ko hanapin kita sa bahay nyo at maningil. Nakikita niyo na ba? Karma, yan ang buhay. Enggauntanan niyo ako, mamapapakita kayo sa inyo ang totoong karma. Ay naku, mga tao, tulungan nyo ako. Itong negosyanteng walang konsensya, kung isang matanda kumain nito, baka maglubim lang ng ilang araw. Pero kung isang batang makulit kumain nito, talaga namang delikado. Ay naku, kawawa naman ang anak ko. Laging masakit ang tiyan niya, sa sobrang awa ko, iyak ako ng iyak. Hindi na talaga pwedeng kainin itong taho. Talagang delikado. Bilisan nyo at bayaran nyo kami. Magbayad kayo, mga kababayan. Hindi lang dapat siya magbayad, dapat hindi na rin mag-open ang negosyong ito. Tignan ko lang kung sino ang mangahas sa negosyo ko. Tandang mabaho, wala kang preno sa bunganga mo. Sinasabi mong marumi taho ko, may ebidensya ka ba? Anong ebidensya ang kailangan Montag? Ay naku, hindi mo ba nakikita ang sakit ko? Sir ang mata emo? Ang pangit naman ng pag-arte mo. Kung kaya kong patunayan na walang problema itong taho, kailangan mo magbayad ng 10 pilak para sa pinsala sa reputasyon. Paggawa na pagkay ay hindi tulad na iba, walang pruweba. Kung hindi mo maipapakita ang ebidensya, ibigay mo sa akin ang sikreto ng paggawa ng tofu. Inay, sinasadya niyang galitin ka para agawin ang negosyo natin. Huwag basta-basta magpaloko sa kanya. Huwag kang mag-alala, may paraan si nanay. Siguradong hindi siya makakakuha ng gusto niya at mawawala pa siya. Huwad na pananakot. Pasensya ka, hindi ako madaling patakotin.
Maghintay ka at titiyakin ko makukuha ko ang lahat ng sekreto ng pamilya mong gayon. Mga kababayan, ang paggawa ng tofu ko ay may 7 hakbang mula sa pagbabad ng beans hanggang sa pag-filter ng katas. Gayon, panuorin ninyo ang bawat hakbang. Tingnan itong soybeans ko, puno, walang insekto at mas makintab kaysa sa iniatang sa palasyo. Oo nga, talagang ganon. Matandang babae ng song, gamit ko ang tubig panghugasan ng paa ko. Ilang tubig ang kailangan sa isang balde ng beans? Ay naku, hindi ko naman ginawa ang ganyang kasalanan. Paano ko malalaman yan? Araw-araw, gumigising sa alas 4 para labran ang tela hanggang luminaw ang tubig. Pwede ninyong amuyin, may masamang amoy ba ang tela ko? Mas malinis pa siguro ito kaysa mga face towel na iba. Sino tinutukoy mo? Kung sino ang guilty, siya ang tinutukoy ko. Ay Cal. Mukhang ang linis ng gawa ni Duking Niang. Maganda ang pagkakagawa. Gusto kong tikman ito. Ano ang lasa nito? Bigyan mo ako ng isang mangkok. Ako rin gusto ko. Magbayad tapos lumuhod at humingi ng tawad sa nanay ko. Matanda kang song sa harap ng ganitong karaming tao, hindi ka ba nahihiyang bumaliktad sa salita mo? Babayaran ko na lang. Haminti ka, Binayarn kita ano pa gusto mo. lumuhod at humingi ng tawad. Duching yang huwag kang sobra. Vah. Mag-usap tayo ng maayos. Humihingi ako ng tawad. Nanay. Du King Niang, bakit mo pinapahirapan ang nanay ko? Simula iwan ka ng pamilya Jiang, dapat lumayo ka. Sa tingin mo kulang ang 30 toil ng silver. Walang nagawang masama na hindi maiwan. Handa ang pamilya na magbayad para maiwan. Ano ba ang kasalanan niya? ONG. Jiang Guangzong, nung ipinanganak ka, naipit ba ang utak mo? Tayo ay nagkasundo, pero sa iyo, naging pag-abandona ng asawa. Nagasundo, dahil nagdadala ka ng malas at masama sa pamilya. Huwag kayong bumili ng produkto niya. Kapag kinain ang tofu niya, magiging malas kayo at hindi magkakaroon ng anak na lalaki. Duching yang. Malas siya, nalason na ang lupa ng aming angkan na naging sanhi ng pagwawakas ng lahi ng anak ko. Kung kakainin niyo ang kanyang tofu, maaring hindi na kayo magkaanak. Tinulungan ko siya sa negosyo, pero ganito ang malas. Hindi iyan. Pinaghirapan niya ng ina at durog ang puso ko. Walang pwedeng magsabi ng masama sa ina. Ang mga soybeans ay mura na bagay. Ginawa mo pang malambot na parang pinapakain ang mga tao ng baboy. May oras na naiinggit ako sa iyo. Hindi mo kailangan ng pagod para makapagsalita na hindi maganda. Ay Cal. Sabayan natin na wasakin ang pwesto na ito, para hindi na siya makasama sa ibang tao. Ikaw ba namang bata magtangka kang saktan ang tatay mo sa bagong taon? Bakit hindi bunga ka sa lamig, walang utang na loob? Napakagandang proyekto ito. Kung makaligtaan ko, hindi ko mapapatawad ang husay ng kasama kong aktor. Narinig niyo lahat, di ba? Ako'y kasal sa pamilya Jiang na 10 taon at nagkaroon na 4 na anak. Pero pagkatapos kong manganak, tinaboy nila ako palabas ng bahay. Bisperas ng bagong taon, lahat ay masaya, ngunit kawawa ang anak ko, na matigas na ginawin sa pagkaulila. Napakawala silang puso. Kawawa kong ika-4 na kapatid na babae. Maliit na katawan, nangingitim sa lamig, sana sa susunod na buhay ay mabuhay siya sa mas mabuting pamilya. Ang pamilya Jiang ay hindi kayang tanggapin kami. Ang inisip kong magsikap at mabuhay ng mag-isa, magtinda ng taho para makaraos. Hindi ko akalain na ang bayanay ko ay hindi matanggap ito. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataon. Pakiusap ama, huwag niyo sirain ang aming hanapbuhay. Hindi na namin kayang bumili ng pagkain. 3 araw na kaming gutom. Puro wild na gulay na lang kinakain namin. Ang mga batang babae na ito ay talagang matalino. Mga cute na bata. Noong ipinanganak kayo ng nanay nyo, dapat ay tinakpan ko ng puyo nyo. Napakasama nyo bilang bata, sadyang nararapat lang. Hoy, ano kaapatan mong saktan ang nanay ko? Kate na inapi nuange isang ulila at biuda, anopea? Kayo itong walang kwenta. Grab naman, sobra na, Mga kababayan, para salakayin natin siya para maturuan ng leksyon. Anong balikin niyo? Huwag kayong manggulo.
Anong balikin niyo? Huwag kayong manggulo. Huwag saktan ng Si tatay magtatapon ng basura? anak, anak. Umali ka na. Alis! Umali ka na. Ali, Ali, Ali. Salamat sa inyong lahat, mga kababayan. Kung wala kayo, kami na mag-ina ay hindi makakalikas. Ete, huwag ka nang magpakumbaba. Babae ka lang, pero napalaki mo ang 3 bata kahit na inaapi ka. Hindi naman pwede na wala kaming gawin. Oo nga. Tiyang, galing mo magluto. Babalik kami pa bumili. Oo nga, babalik kami para bumili. Salamat sa inyong lahat. Ito ang business card ko. Sa susunod na bibili kayo sa tindahan, ipakita ito at may isa 0% diskwento kayo. Kapag may new customer kayo, Pahingi din ako. ito ang tinatawag na private domain. Kapag may regular na customer, hindi na kailangan matakot mawala ng negosyo. Tunay akong henyo. Nanay, dumaan tayo sa daang ito pa uwi. Baka makahanap tayo ng magaganda. Sitch, makinig tayo kay Sanya. Ang bibig ni Sanya ay talagang magaling. Siguradong makakahanap ng pera. Hanapin nating mabuti, baka may makita tayo. Nararamdaman kayo na, ano yan, matigas. Hindi inaasahang walang nahagilap na pera, pero nakahanap ng lalaki. Kahit na mamalimos, may hitsura siya. Kung nasa panahon namin, kahit walang ibang paraan, hindi siya magkakaganito. Maraming KT ang magkagusto sa kanya bilang modelo. Guys and kana, tarang kapatid. Salamat sa pagligtas, dalaga. Wala akong maibabalik sa iyo. Huwag, huwag. Huwag mong ialay ang sarili mo. Kung gusto mo talaga, sasabihin ko, ina na ako ng 3 anak. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Mukhang umulan sa labas. Pupunta ako para kunin ang mga damit. Paano ulan na yan? Ang pakiramdam na ito. Anong iniisip ko, mga bastos na bagay, lumayas kayo sa isip ko. Nanay, mainit ba sa'yo? Bakit namumula ang mukha mo? Bilisan nyo bumalik sa pagkain. Yung mga problema na matatanda, huwag kayong makialam. Hanggat hindi pa magaling ang sugat, huwag ibunyag ang pagkakakilanlan. Kapag bumalik na sa palasyo, saka natin pasalamatan ang taong nagligtas sa atin. Wow, ang dami nitong bariyang tanso. Kaya nitong bumili ng 100 puting tinapay. Loko ka, ang 1 puting tinapay ay 5 sentimo lang. Mas marami pa ang kayang bilhin kaysa 100 piraso. Tama ang sinasabi na pangalawang et mo. Hindi puro pagkain ang laman na ulo mo, dapat mag-aral ka rin. Alam ko nanay, kailangan basahin ng mga aral para sa kababaihan. Ayaw ni nanay na mahadlangan kayo dahil sa babae. Pinili ko ang librong ito para sa inyo, gumastos pa ako ng 2 tile na pila. Dapat mag-aral ng mabuti. Ang mahal naman nito. Kami ay mga babae lang naman. Hindi naman namin kailangan mag-aral pa. Mali ang inisip mo. Kahit babae kayo, dapat mag-aral kayo. Kahit na minamalit kayo na iba dahil babae kayo, hindi ninyo dapat malitin ang inyong sarili. Para sa amin, para kay inay kayo ay ang pinakamahalaga sa buong mundo, karapat-dapat sa lahat ng pinakamahusay. Pinag-aral kayo ni inay para maging bukas ang inyong isip at hindi manatiling nakatali sa isang sulok na mundo. Ang babae ay may mataas na antas. Talagang nakakaapekto ito.
Inay, naiintindihan ko na. Alagaan ko ang aking mga kapatid para mag-aral at magsulat ng maayos. Kami rin naman, hindi na sayang ang pagmamahal ni Inay sa inyo. Si King Yang ay dumating para sa maligayang kaganapan. Bakit ka nandito ngayon, Lolawang? Alam mo naman ang aking negosyo. Ngayon, pumunta ako para ipakilala ang isang nobyo. Inay ay may kasal na sa iba. Paano kung hindi na nila tayo gusto? Anong gagawin natin? Ayoko na muling mag-asawa si nanay. May naisip ako. Mukhang okay si Tio Zuo. Kung hindi maayos, gawin na lang natin siyang tatay. Oo, kung si nanay ay makikipagrelasyon kay Tio Zuo, hindi na siya kailangang mag-asawa. King Yang, kahit hiwalay ka at may anak, hindi ka naman masyadong matanda, bagay na maghanap ng bagong asawa. Sa tingin mo, okay ba ito? Ang hirap makawala sa mga pasakit. Ayoko nang sumuong ulit para masaktan. Kung gusto mong kumain na hirap, ikaw. Hindi ko gagawin iyan. Ano yang sinasabihan mo? Babae na may 3 anak, mahirap yan. Mas okay may kasama kang lalaki na sandigan. Pangit na walang pera, karang katulong sa bahay ko. Wala akong pakialam, manliligaw raw. Sa panaginip na lang nila yan. Hindi sayap ko ni Pakita sa iyo ang magandang pagkakataon, pero alam mo naman ang sitwasyon mo. Anong sitwasyon? Ako si Duking Yang, kaya kung buhayin ang 3 anak na babae ko, walang kailangan magmando sa akin. Tito Zuo, may magnanakaw kay nanay. Punta ka sa harapan para iligtas siya. Ano ang sinabi mo? Papunta na ako ngayon. Dinala ko pa ang larawan ng taong ito, baka gusto mo pang tingnan. Ayoko tingnan. Sige, tingnan ko na. Hindi ko talaga titingnan. Saan galing ang magnanakaw? Walang masama kung walang paghahambing. Napakapangit. King Yang, ang dami mong dahilan para hindi magpakasal. Matagal na niyang itinatago ang lalaki sa bahay. Dapat sinabi mo na kanina, hindi na sana ako nag-aksaya ng hininga. Ang gwapo talaga ng binata na ito. Napakaswerte mo. Sino ang nagsabi sa iyo na may mga magnanakaw? Nakita tayo, tumakbo. Sino ang nagpahintulot sa iyong umalik? Bumalik ka rito. Pasensya na, Inay. Hindi natin dapat pigilan si Lola Wang na pag-ibentahan ka. Pabaya lang kay nanay. Dunyang Z, tingnan mo, masyado pang bata ang mga bata. Baka pwede nating alisin na lang? Sige, pero huwag na sa susunod. Pabaya ka lang sa kanila. Isa-isa silang nagiging hari ng bundok. Dapat spoiled ng kaunti ang mga babae. Katulad mo, cute pa rin. Ano ang tinitingnan mo? Walaling. Nanay, bagay kayo ni Tito Zuo? Oo, bakit pa kailangan ng tagapamagitan? Pwede ka naman makasama ni Tito Zuo. Magkakaroon ng gwapong tatay si Sanya. Huwag kang ngang magbiro. Nabalitaan ko kay Wang na mas magaan ang buhay kung may partner ka raw na lalaki. Gusto ni Arya na palaging masaya si nanay. Tenga na, walang lalaking ganap na maasahan sa mundong ito. Masaya talaga si nanay kapag kasama ka. Hindi ko akalain na napakamatur ng pag-iisip niya, hindi siya tulad ng karaniwang babae. Huwag mag-alala, nanay. Mas tutulong ako sa mga trabaho para magaan ang buhay mo. Mahamas natin ng mga beans ngayon. Sasama rin ako. Dunyang, dumating na ang mga kasangkapan na inorder mo. Babae ni Du, ang upuan mo ay sobrang ganda. Pag upo ko, pa akong nahulog sa tumpok ng bulak. Suporta sa likod at baywang. Mas komportable ito kaysa sa matigas na kama na ginamit ko ng ilang dekada.
Tio Zhang, kaya naman, galing na kamay mo kaya nagawang totoo ang guhit ko. Lahat ng ideya ko ay naging tunay. Narinig ito ng manager na si Wang, gustong ipagawa ng upuan na may sil. Pero dahil ikaw ang may guhit, hindi ko siya sinagot. Gusto ko munang tanungin ka. Una, bakit hindi ko naisip yan, Deti? Magandang pagkakataon para kumita ng pera to. Tio Zhang, paano kung gawin natin? Ako magbibigay ng guhit, ikaw ang mga gawa. Pag nagkapera, kwentahan mo ako ng 3%. Sige, maganda yan. Babalik ako at sasabihin ko kay Manager Wang. Gusto mo bang humiga dito? Ang upuang ito ay kamangha-mangha. Hindi ka pagod kahit matagal na upo at nakaka-relax habang umuuga. Talagang kahanga-hanga ito. Kapag nakarating sa palasyo, siguradong mamamangha ang emperador. Miss Du, pwede ba akong makakuha ng kopya ng plano? Ibibigay ko ang jade pendant bilang kapalit. Bukod sa kita mula sa pagtitinda ng tofu, may dagdag kita na rin mula sa paggawa ng muebles. Makalipas ang ilang araw, baka makabili na ng tindahan. Ang mga bata, hindi naman pwedeng sumama lang sa pagtitinda ng tofu. Sa oras na iyon pwede kong kumuha ng tao para sa tindahan at papasukin sila sa eskwelahan para makapag-aral. Du Changyang, lumabas ka Dayan. May lakas ng loob kang magnakaw ng lalaki, lumabas ka. Kaya pala ang bilis mo sa paghiwalay. Matagal na palang may chismis sa iba. Anong pinagsasabi mo? Huwag mong isipin na wala akong alam ko ang tungkol sa pagtatago mo ng lalaki. Halika kayong lahat, tingnan nyo ito. Si Du Qingyang, sa harap ang linis-linis, pero may tinatagong lalaki. Du Qingyang, kakahiwalay mo lang kay Jiang Guangzong, pero nakipagrelasyon ka na agad sa iba. Baka nga ito ang dahilan ng paghihiwalay. Talagang walang kaingat-ingat. Ay naku, ang kawawa kong anak, noon, nahumaling siya sa kanya, pero ngayon, inaakit niya na naman ang ibang lalaki. Talagang nakakasira ng pamantayan. Ikaw ang nagsisinungaling. Si Tito Larry ay sinagip lamang ni Mama sa daan. Walang ibang klaseng relasyon na sinasabi niyo. Ano bang alam ng batang tulad mo? Uy mga kapitbahay, narinig ko ang lalaking yon ay nasa loob mula umaga hanggang gabi, hindi lumalabas. Sino kaya ang nakakaalam ginagawa sa likod ng pintuan? May mga tao talagang marumi ang isip. Lahat para sa kanila'y madumi. Huwag mong madumihan ang pandinig na anak ko. Mas marumi pa ang mga ginagawa mo kaysa sa sinasabi ko. Kaya mong gawin yan ha? Hindi ko natatakot sabi. Kung mayroon man akong karelasyon na nakatago, ano naman sayo? Ikaw. Matagal na kaming hiwalay ni Jiang Guangzong, kahit hanap ako na iba. Wala kang pake, di ba? Sino nakakaalam kung kailan kayo nagkahulihan? Baka noong nasa pamilya Jiang ka pa lang, lumihis ka na. Noong nasa Jiang ako, di ako lumalabas, nagtatrabaho para sa pamilya. Alam mo kung nakikipag-usap ako sa iba. Ikaw ang pinakakaalam. Alam kayo. Alam na alam kayo. Nang naghiwalay kayo ng anak ko, umuwi ka na may kasamang lalaki na napulot mo sa kalye. Wala kang haya, Du Qingyang. Wala akong hiya. Naawa lang ako. Anong relasyon mo dito? Parang gusto mong makialam kahit saan itsa ka. Hindi ka naman magulang o opisyal para diktahan ako sa tapat ng bahay namin. Wala akong karapatang pakialam, pero wala ba akong karapatang sa mga patapon na ito? Bitawan mo ako. Kung susunod ka sa kanya, mapapasama ka. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko papayagan na masira ka ng gaya niya. Bitawan mo si Sanya. Sinasabi ko, ang nanay mo kinakapitan kung sino-sino, huwag kang tumulad sa kanya. Si Lola ay para sa kabutihan mo. Hindi kita lola? Kagat siya, Sanya. Ang cute mo talaga. Lakas ng loob mong kagatin ako. Paano mo tatakasan ito? Tumigil ka. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Ikaw siguro yung lalaki na tinatago niya sa bahay, ano? Nagkamali ka ng tao. Siya lang naman ay iniwang gamit ng anak ko. Dahil alam mo na malapit ang aming relasyon, nagkaroon ka ng lakas loob magsalita sa harap ng pintuan niya. Kung malaman ko ulit na ginugulo mo sila mag-ina. Kahit hindi ako pumapatol sa mga babae, hindi mo na makikita ang anak mo. Ikaw ay sobrang barumbado, hindi na kita papatulan. Anong sinabi mo kanina? Hindi mo iniintindi reputasyon mo bilang babae, kaya hindi ko pipigilin sarili ko.
Lagi kaming inaapi ni Lola dahil kami walang mga ama. Sana kung nandyan si Tito, hindi na siya magiging sobrang yabang. Salamat. Kung ikukumpara sa pagligtas mo sa akin, wala ito. Hindi pa tapos ang paggiling ng mga buto, magmadali na tayo. General, hindi ko alam na nandito ka. Patawad, General. Walang problema. Matindi ang sugat ko at kailangan kong magtago dito mula sa kalaban. Iniligtas ako ng dalagadu. Mabuti na ang kalagayan ko ngayon. Naipaghanda ko na ng karwahe. Una, dalhin si General sa bahay ko para makapahinga. Walang abala. Dito na lang ako kila Binibining Du. Isaka, pagkakakilanlan ko ay huwag ipagsabi. Sige po, kung may kailangan si General, sabihin niyo lang po, gagawin ko ang makakaya ko. May isang bagay nga talagang kailangan ko. Nanay, bakit ka pumunta sa harap ng bahay ni Duking? Nag-iskandalo. Tinitingnan tayo ng buong baryo ng masama. Huwag mag-alala anak, hindi pa tapos ito. Ano pa ang magagawa mo? Ayaw mo bang matalo ang lalaking May sarili akong plano. May mga bagay na di natin kayang pakialaman. Hindi ba kayang pakialaman ng pamahalaan? Ubus na naman ang taho ngayon, pwede nang umuwi at mag-aral. Makakakain na naman tayo ng puting tinapay. GNG. Du, sumama ka sa amin sa isang lakad. Daya, Yui muna. Ina, Ayos lang, babalik si nanay maya-maya at dadalhan ka ng steam buns. Kaya mo ba ako ipinatawag dito para lang ihanda ang tofu pudding para sa piging na general? Tama yan. Nagpapadala ako ng tofu pudding sa iyong tahanan dahil sa General. Kailangan mong maging lubos na maingat. Kaya nga, ipinatawag kita sa aking tahanan upang ibigay sa iyo ang aking taimtim na mga tagubilin. Tiyak na matutupad ng Kingyang ang iyong mga inaasahan. Kailangan kong maghanda ng mabuti para sa bagay na ito upang masyahan din ang general sa aking dawhwa. naku inay naganap ng masama. Inay. Napatay ang tao. Duwa ka ng buhay ng nanay ko. Sabihin na maayos, huwag basta nag-akusa. Ang lupit mo nanay ko kumain ng taho mo sumuka at nagtatay buong araw at kagabi siya ay. Walang hininga. Walang konsyensyang bruha para kumita lahat ibebenta. Huwag mong galawin ang nanay ko. Marumi ang mga kamay mo. Matagal ko nang sinabi na hindi siya matinong negosyante. Bakit ipilit iwan ang salot sa palengke? Hey! Hindi dapat bigla-bigla magsalita. Nanay ginagamit bagong beans? Paano mangyayari? Tumigil ka? Ang kulit mo, tara sa opisina ng mga opisyal. Mali, yung tulo sa gilid ng labi ni inay ay pulot. Hindi yan suka. Kung magdedemanda, sige lang. Pero sa not pakasiyo, magpakasaksi kayo. Lahat ng sangkap sa pwesto ko araw-araw bago. Kung may problema sa taho ko, tatanggapin ko parusa. Pero kung may ibang tao na naninira para idamay pa si nanay sa gulong ito. Di ba sila natatakot sa karma? Pero kung may ibang tao na naninira para idamay pa si nanay sa gulong ito, di iba sila natatakot sa karma? Huwag palabasin na matatakutin. Sa hukuman, gobernador ang magdedesisyon. Sige. Umalis na tayo. Hangal na babae, ngayon hindi ka makakaahon. Ang hepe ay abala, ako ang hahatol sa kaso na ito. Anong nangyayari? Pakiusap, marangal na. Ang pusong ni I ay masama. Nagbenta ng masamang tokwa, nagkasakit ang nanay ko, nagtatay at nagsusuka, namatay. Isara ang tindahan yan, igawad ang katarungan. Sana'y makita mo ang katotohanan. Walang lason ang ginawa kong tukwa. Nagsimula ang pagkain, handa akong ipasuri ito ngayon.
Tokwa ang sanhi ng sakit ng tiyan ng nanay ko. Kahit walang lason, hindi ito Dalhin ang tukwa para imbestigahan. Du Qingyang, may gusto ka bang sabihin? Ang tukwang gayong araw ay nabenta na marami na walang insidente. Tiyak may gumawa ng kalokohan sa gitna ng gulo. Kagalang-galang, kung ito'y talagang gawa na isang manggagawa, handa akong tumanggap ng parusa. Pero maraming ebidensya na hindi tugma. Sana ito'y may imbestigan. Gayong araw, tumulong tayo kay Eitzhang. Si nanay ang nagpatulong sa akin. Anong ginagawa ni nanay at ng iba? Hindi ko alam. Po, araw-araw sariwa ang sangkap na ginagamit ng aking ina at walang masamang hangarin. Tiyak may taong may balak manira. Mahal na Hughes. Matapos itakwil si GNG, dunang pamilya ni Jijiang, nagkimkim siya ng galit at sinadyang gamitin ang maruming bagay para manakit. Mawapasanak kayo sa amin. Huwag kang maingay. Ang korteng ito ay hindi papayag na kayo'y magdahilan. Si GNG, Du at GNG, sahang nagkasakit matapos kumain ng taho. Maaming saksi pero wala kang ebidensya para patunayang inosente ka. Kung may natira lang na taho mula bago pa nagkaproblema. Pero ang mga nauna nang bumili ay siguradong naubos na iyon. Maga ang paghahatid ng 10 mangkok sa kapitan. Kung wala kang maipapakitang ebidensya, mapaparusahan ka sa pagbibenta ng maruming pagkain at pag-abala sa merkado. Papaluin ng 20 hampas at simula ngayon, bawal ka nang magtinda. Sandali. Pwede akong tumestigo para kay Ginang Du. Gino, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, magkakaroon ng isa pang maling kaso. Huwag kang magpaloko sa babaeng may lason na si Du, pinakamapanlin lang siya, walang puso at palaban. Sinasabi mo bang bulag ako at di marunong tumingin sa tao? Walang lakas ng loob ang Sa pag-iimbestiga, mahalaga ang ebidensya. Kahit ako, hindi nagkakaroon ng walang batayan. Ngayon, may bisita akong general, kaya pinapunta ko si Du Qingyang na magdala ng taho kaninang umaga, ibinili ko ng ilan pa para sa mga bisita. Ipakita. Suriin iyan! Kung walang lason, paano natin ipapaliwanag ang katawan ni Eitzhang? Huwag ka nang magalit, hindi na ako magpapanggap. Salamat sa paggaling ng mga mata ng kagalang-galang na opisyal. Naligtas ang inosenteng babae. Naway ipagpatuloy po ninyo ang investigasyon kung sino ang nagplano na ilagay kami sa panganib. Hindi ko papayagan ng ganitong masasamang gawain. Jiang Lianhua, bakit inakusahan at tinaya ang pamilya? Ililigtas niyo ako, hindi ako ang may sala. Si Song ang nagturo sa akin. Pagkatapos ng gawain bibigyan ako ng 5 pila. Ruway na loko. Huwag magbintang ng walang katotohanan. Sinubukan tumulong, bakit mo sinisisi? Ikaw ang tuso at traidor, gusto mong ilubog ako. Maglabas ka ng ebidensya kung mayroon. Tingnan mo, wala kang masabi. Ang dumi naman ng kamay ni Lola, hindi man lang nilinisan. Siyasatin niyo ito ng maayos. Maula songa talaga. Ebidensya malinaw. Ikaw ang bahala sa kasong ito. Paano gusto itong suriin? Oo. Matapang na babae, dahil sa iyong interes, iniutos mong magsinungaling ang iba at nilito ang korte. Parusahan siya ng 20 palo at 100. Zhang Lianhua ay sangkot sa krimen. 10 palo bilang halimbawa. I take siya. Patawar Niopay KO. Ayos, ang aming taho stall ay ligtas na.
Salamat, ang ginagawa niyo ay pabor sa sambayanan. Kung hindi, ang aming tindahan ay diligtas. Kami magiging ulila at solo parents. Pagsubok ang pagkain at inumin. Kung gusto mong magpasalamat ka kay General. Matapos matikman ang iyong taho, sinabi niya madaling nalunok, mabango, malambot, mas magaling kaysa sa panghimagas ng Shengxianlo. Kahanga-hangang ibinebenta ito sa maliit na tindahan. Sayang talaga. Ang taho ay simpleng gawin. Pero diyan, mahirap itong gawin. May sikreto ka bang ginagamit? Pagpil ng beans, agawa ng pagtimpla at paggiling sa tamang oras. Hindi ako nagtitinda kung hindi tama ang luto. Tama, hindi ka nagtitinda kung hindi tama ang luto. Kunin ang 30 pilak, sabihin bumili ng taho sa loob ng 6 na buwan, magbigay ng plake ng Food Absolute, bukas ng umaga, ihatid sa tindahan ni Du Qingniang. Salamat sa inyo. Hindi po kayo mabibigo. Nagawa na. Naayos ko na ang lahat, pero bakit hindi kayo mismo ang humarap? Kakaiba ang nangyari sa atin ngayon. Tila hinahabol ang simbolo ng tigre. Kung isa publiko ang pagkakakilanlan, baka magdulot ng problema kay Qingniang. Talagang malayo ang inyong tanaw, Ginoo, hanga ako sa inyo. Ngayon ay magaling na ako. Kailangan kong bumalik sa kabisera agad. Hindi ko dapat magtagal dito. Bago ako umalis, may isa pang bagay na kailangan mong gawin para sa akin. Kailangan kong ibahagi ang magandang balita sa Chiuzuoshu. Hey, magdahandahan ka, baka kamada pa. Mga anak, kagod na kayo. Magluluto si inay, tatawagin ko kayo kapag tapos na. Chong left. Inay, wala na si Chong left. Biglang lumitaw na tao. Biglang umalis. Parang hindi naman nakakagulat. Basta ayusin ang sariling buhay. Inay, tingnan mo, kahawig ko ba si Lola? Hindi tama, dapat ganito. Kaya lahat, medyo kulang pa. Pakiusap, gawin niyo po ang nararapat. Ano ba ang MGA lawa? Basta may mga bata, tuloy-tuloy lang ang buhay. At dapat sikapin nating gawing mas maayos pa. Kasama na yung pera galing sa pamilya Jiang at kita nitong mga buwan. Dagdag pa ang regalo ni Chief Magistrate. Mukhang di ito maliit na halaga. Mukhang pwede na nating isama sa plano ang magtayo ng tindahan. Kayo, dapat kayong magmasid ng mage. Kapag may nakita kayong angkop na pwesto, sabihin agad kay nanay. Nanay, bakit hindi sa East Main Street tayo magrenta ng pwesto? Yun ang pinakamataong lugar, di ba? Ang tanga mo naman, ang mahal kaya ng renta doon. Ang hirap na nga nating mag-ipon tapos mauubos lang sa renta. Tama ang sabi ng kapatid mo. Tipirin ang gastos ng negosyo natin. Sana may magbigay sa akin ng tindahan sa East Main Street. Sana nga meron talagang ganyan. Nanay, tingnan mo ito. Anong masasabi mo? Nanay? Nanay, ayos ka lang ba? Nasaktan ka? Si Sanya mag-aalala. Hindi magkakaproblema si nanay basta nandiyan kayo. Kahit mukha ng luma itong bahay, maganda naman ang layout. Sakto rin ang sukat. 2 dangkal ang lalim, 5 ang lapad, at ang nakasulat sa poster sa pintuan, buwan ng renta ay 20 barya lang. Nanay, ang ganda talaga dito. Boss, nerentahan ba ito? Oo, nirentahan. Pero hindi ko ito paupahan sa inyo. Jiang Guangzhong. Bakit ikaw nandito? Hindi ba't ikaw ang nagtatanong tungkol sa pagrenta ng pwesto? Ang pwesto ba na ito kung arenta, kailan pa naging ikaw ang masusunod? Dilatan mo ang mga mata mong aso at tingnan maigi. Ang titulo ay nasa aking mga kamay. Sa tingin mo sino ang masusunod? Matagal na akong ikinasal sa pamilya Jiang. Paano hindi ko nalaman na may ganitong titulo kayo? Saan nanggaling ang titulong ito? Kailangan kong magpasalamat sa iyong pag-alis sa pamilya Jiang. Nagkaroon ako ng pagkakataong mag-asawa. Ngayon nakikipag-ugnayan. Ang pwesto ay pag-aari ng babae. Ito ay sa pamilya Jiang. Ang mga simpleng babae ay hindi papayag magpakasal sa'yo.
lalo na kung may sariling ari-arian. Maliban na lang kung Babaeng balo na nagmana sa imaong asawa. Anong masama kung balo? Mas mabuti siya kaysa sayo. Ikaw ang dahilan kung bakit nasa kama ang aking ina matapos paluin. Kaya hindi kita papapaupahan ng tindahan ko. hindi magpapapa, hindi. Hindi tindahan sa kalsadang ito ang meron kay. Oo nga, ganito kaluma, hindi namin gusto magrenta. Hindi ka makakahanap ng mas mura at kapaki-pakinabang na pwesto kaysa dito. Magbigay ka ng kondisyon. Ano ba talaga ang kailangan mo para iparenta ang tindahan sa akin? Luhod, magbigay ka lang ng 3 pagyuko. Umarap sa nanay ko, magkunwang aso, humingi ng tawad. Saka kita paupahan ng tindahan ng 3 buwan. Hindi pwede, kailanman. Kung ganoon, wag isahang papahan kita. Titignan ko kung magbabayad ang puhunan mo sa buwan. Ikaw. Parating ang alkalde. Pagbisita, Ginoong Alcalde. Mula sa simpleng tindahan, ano layunin ninyo dito? Ipaabot ang utos kay Dalisay Du. Narito po ako. Alam ko na, siguradong nalaman na ni Ginoong Alcalde na si Dalisay ay may masamang balak na bumili ng sapilita. Tiyak na nandito siya para sa akin. Tahimik, walang respeto, mang-istorbo habang si Ginoong Alkalde. Ano ang tingin mo sa hukuman? Du ay maganda ang ugali, kahanga-hanga ang husay, gawa niyang taho masarap, tanda ng kabutihan. Tindahan sa number 5 East Street, pagkakaloob kay Jiang Neo Du, bilang pagkilala sa kabutihan niya. Ano? May ganitong magandang bagay. Ang galing! Ang tindahan sa East Street lang ang bagay sa husay ni nanay. Totoong masaya para kay nanay. Imposible. Bakit sa GNG2? Wala siyang anak. Bakit bibigyan siya ng gantimpala? Tinututulan mo ba ang utos ng opisyal ko? Hindi pa. Maraming salamat, Ginoo. Pasalamatan ng general. Tikman ng taho. Gusto niyang magbukas ka ng tindahan. Iniutos niyang buksan ang tindahan para sa iyo. Pakiusap, nandiyan si General, kailangan ko siyang pasalamatan. Kung pala rin tayo, magkikita rin tayo balang araw. Bago dumilim, pumunta tayo sa tindahan para makita mo. Anong tingin mo? Sige. Tara! Tara na! Pakitingnan mo, Ginang Du. Dito po. Wow! Nanay, sa tingin ko maganda ang lugar na ito. Siguradong magiging mas matagumpay ang ating negosyo. Inay, tingnan mo. Sa kaliwa, nagbebenta ng tokwa. Sa kanan, tindahan ng taho. Kada buwan, makakaipon ng 5 liyak. Bala kong magiling ng 30 libra ng soya araw-araw para mag-enjoy lahat sa taho ni inay. Hehehehe. Dahil sa general natin, nagplano ng dekorasyon. Napakagandang bagay ang mga ito ha. Ilawan ng salamin kapag nagningning sa gabi, kaya nitong liwanagan ang kalahating kalye. Salamat sa pagsisikap, Ginoo. Magsimula na ang negosyo, walang problema. Oo, kinalkula ko ang perpektong araw. Sa loob ng 7 araw. Bago magbukas, may ipapagawa si nanay sa inyo. Anong gagawin? Ipamalita ang pagbubukas natin, mas maraming makaalam mas maganda, para sa araw na pagbubukas, masaya tayong lahat. Sige! Aalis na rin ako. Kailangan ko rin sabihan ang mga kababayan natin. Congrats sa iyo. Ang bilis mong nakapagbukas ng tindahan. Sa hirap ng sitwasyon, buti na lang nandiyan ka, Lola Liu. Sa pagbubukas, sana nandiyan ka rin. Wala iyon, huwag kang mag-alala. 7 araw pa. Sigurado akong darating o sige. Nanay, Kailan ba ang araw ng handaan? 7 araw mula ngayon. Natapos na ba ninyo ang mga inatas no nanay? Huwag kang mag-alala nanay, pati kapitbahay na si Springflower, pinagsabihan ko. Siguradong magiging masaya ngayon. Mabuti. Ngayon, unang araw ng ating negosyo, dapat masaya at matagumpay para swerte naman tayo.
Uy, bukas tayong gayon, pasok ka tingnan mo. May kasalan sa kabila ng bahay ng pamilyang Jiang. Pupunta ako tingnan ang... Ano? Nasa tabi lang pala ng bahay ko ang kasalan. Tamang-tama, dali na. Yupo na keo yupo na laha. Basta si Duking niyang pa, gusto pa kaming pantayan. Wala siyang bisita makakapanatilihin. Mas magaling si nanay. Akita natin sa kanya na nang wala ang pamilya Jiang, wala siyang magandang buhay. Nanay, lahat sila pumunta na sa kasalan. Anong gagawin natin? Huwag mag-alala. May naiwan pang paraan si nanay na hindi pa ginagamit. Dumaan, tingnan, huwag palampasin. Tingnan niyo to, mga kababayan. Nanay, kailan mo pa ito inihanda? Magtayo na tindahan kumpara sa pagtitinda sa bangketa. Hindi kaya ng tinda ng tukwa may tayo ang tindahan, kaya nag-isip ako ng bagong produkto. Gayon, handa na tayo para sa pagbubukas. Ang galing mo talaga, nanay. Tungkol naman dito sa karatula, espesyal ko itong ginawa para sa mga Jiang. Kung gusto nilang agawan ako ng tao, ipapakita ko sa kanila ang galing na makabagong marketing. Mga kababayan, bagong bukas ang tindahan, libre ang tikim na tukwa. Pagkatapos ng handaan ng mga Jiang, pumunta kayo para matikman ang aming espesyal na tukwa, matamis at nakakaalis na umay. Mga kababayan, bagong bukas ang tindahan, libre ang tikim na tukwa. Pagkatapos ng handaan ng mga Jiang, pumunta kayo para matikman ang aming tukwa, nakakaalis ng umay at masarap. Oh, ate. Halika, Dolly. Tikman mo na. Tikman mo tong gatas na tsa. Sige. Ito ang gatas na tsa, manamis-namis at nakakapresko. Mas masarap pa kaysa sa alak ni Jiang. Maaari mo pa itong gawing kapalit ng pera. May diskwento, sinong ayaw? Halina dito, pumasok sa soy milk shop. Tara, pasok na kayo. Huwag kayong umalis. Bakit? Hindi ganoon. Huwag kayong umalis. Huwag kayong umalis. Tita Minda hindi pa tapos ang pagkain. Kumain ka muna. Kailangan kong pumunta sa katabing doong ang soybean shop. Baka maubusan ng libreng soy milk tea. Ay, hindi tita. Ay, huwag ka munang umalis. Nanay, Paanong nangyari ito kay Duking niyang? Napakatalino talaga niya. dapat ang araw na ito ay masayang araw ng kasal ko. Pero kinuha ni Duking niya. Wala yan anak kakasala mo lang. Ang masayang araw ay darating pa. Anong masayang araw? Sinabi mo na pinili mo ako ng isang babaeng balo na may anak. Ano pa ako magkakaroon ng magandang buhay? Alam mo, kahit na kinuha niya ang 50 tael bilang dote, huwag kalimutan na may 3 tindahan at 10 ektaryang lupa siya. Kapag nakapag-asawa na, magiging amin na ang ari-arian niya. Napakatuso mo, nanay. Hindi may mag-asikaso sa bahay, pero ang pera ay hawak natin. Ang buhay ay maginhawa kaysa nung si Duking niyang ay narito. Hihi. Nanay, ikaw na talaga. Magaling. Nagkakaisa pala kayo para lokohin ako. Sa hinaharap, sino ang tunay na mangunguna? Hindi pa masabi sa ngayon. Halika na, sariwa at masarap na taho. Halika, tikman. Halika tikman, hindi pwedeng palaging andito sila sa tindahan. Sariwa at masarap. Kailangan magandang plano para sa bata, hindi mantala sila. Tikman na niyo. Tropa and I may connect. Narito, Humanda sa kaliwa. Talagang disiplina ang tropa niya. May bago akong utos ngayon. oh, Simula bukas, hindi niyo na kailangang pumasok sa tindahan para magtrabaho. inay, hindi niyo ba kami gusto?
Hindi, makikinig na si second sa inyo, inay. Hindi niyo ba gusto si third dahil masyadong malakas kumain? Hindi na ako ulit kakain ng 3 baon ng sabay-sabay. Hey Nico. Ano bang inisip na malilit niyong ulo? Isasali ko kayo sa paaralan. Kung aalis kami, sinong magtatrabaho sa tindahan? Ako na ang bahala sa tindahan at maaari akong kumuha ng tauhan kung matindi ang trabaho. Dalaga sa nayon tumutulong sa gawaing bahay, walang nag-aaral. Hindi niyo ba gusto kami dahil bobo kami? Mag-aaral kami. Ginagawa ni inay para hindi kayo maging katulad ng ibang bata na magtrabaho kasama na matatanda. Bakit parang hindi parang kayo masaya? Oo. Ang saya, makakapag-aral na tayo. Ginoo pesensya, kasama ko ang mga anak na babae para makapag-aral. Sana'y tanggapin niyo sila. Mag-aral? Ang babae ay dapat walang kakayahan, kaya't umalis na kayo agad. Ginoo, 2 kilo ng pulang asukal, 3 kilo ng karneng baboy, 5 kilo ng bigas, at iba't ibang pampalasa. Pasalubong mula sa mga bata. Ang mga anak ko ay hindi kapos sa kahit sino. Sana'y paisipan niyo ulit. Ang paaralan ko ay para sa mga lalaking estudyante. Hindi pa ako nakatanggap ng babaeng estudyante. Confucius naglakbay sa iba't ibang estado na may 3,000 estudyante. Ang pag-aral ay bakit hindi pwede mag-aral ang mga babae? Gayon, gamit ang kasarian, pinapalis mo ang anak ko mula sa paaralan. Hinihigitan mo ba ang kalooban na marurunong? Sige, gagawa tayo ng exception. Makikinig lang. Kung hindi matatanggap, kunin ang gamit at umalis. Gasto na biye? Kung ayaw nyo, gagawa si inay na paraan para hindi kayo mahirapan. Oo, gusto namin. Basta't may pagkakataon makapag-aral, gusto namin. Inay, ayaw ni Santissima mag-aral. Kung gusto ni na ate at segunda, gusto na rin ni Santissima. Okay. Susundin natin ang gusto nyo. Huwag mag-alala, inay. Magsisikap akong maging una. Hindi ko sasayangin ang bigas na ibabayad mo kay guro. Hindi kita mapapahiya. Magbase? Kung kaya magbasa, magbasa. Kung hindi, makipagkaibigan. Huwag ma-pressure, okay? Kung may batang esebriko sa paaralan na mambuli sa inyo, huwag matakot. Nandito, asay nanay. Oo. Naglabay ako ng 2 malaking siopaw sa bag mo, kainin kung nagugutom ka. Si nanay ang pinakamahusay. Tatanungin ko ulit, hindi mo talaga kailangan na hatid? Kaya namin ang sarili namin. Huwag mag-alala, baka maantala ang tindahan. Kaya namin ito, sigurado kami. Sige, pumunta na kayo. Huwag kang mag-alala, nanay. Aalagaan ko ng mabuti ang mga kapatid. Sige, umalis na kayo. May dalaga na, AKO. Ito ang saya ng pagpapalaki. At 3 pa sila. Triple ang saya. Lalo akong ginaganahan kumita. Gagawin kong mayaman ang mga anak ko. Tatlong yaya, gumising ka na. Nasaan tayo? Ate, natatakot ako. Kinidnap tayo. Huwag kang matakot. Kapag nakawala ako dito, tutulungan ko kayo. Bakit hindi ko magamit ang lakas ko? Huwag mo nang pilitin. Alam kong kayo ay mga mahirap talunin na mga masasamang nilalang kaya binigyan ko kayo ng gamot, tingnan ko kung paano pa kayo makakalaban. Ikaw ang dumukot sa amin. Matagal na naming naisip ikaw ay masamang tao. Tumahimik ka na lang, itong pesteng bibig, huwag ka nang magsalita. Bakit mo kami dinukot? Ang babaeng iyon kumikita ng sapat na pera sa pagtitinda ng taho at pinapaaral pa kayo sa eskwela, hindi pwede na siya lang ang kumita. Gusto mo lang malaman ang sikreto ng taho mula sa amin. Hindi namin sasabihin. Hindi nyo kailangang magsabi. Kung hindi ninyo sasabihin, walang problema, ibinebenta ko na lang kayo para kumita kahit kaunti. Pero hindi nyo na ulit makikita si nanay nyo. Hindi pwede, ikaw na masama. Si nanay ko ang magpapaturo sa'yo. Kung papaturo ba siya sa akin, hindi ko alam. Pero ang buhay nyo 3, nasa kamay ko ngayon. Ako ang pwedeng magturo sa inyo.
Huwag kang lumapit. Subukan mo lang. Nanay, nandito ka na. Anong balak mo? Pakawalan ang tatlong bata. Hindi mo ako kayang saktan. Ina ka rin, alam mo dapat kung anong kaya gawin na isang ina. Coco kaya kayo biye? Alam mong mas mabuti, wag kang gumawa ng gulo. Palabasin mo na sila tatlo. Ina, mag-ingat ka. Ina, ayos ka lang ba? Ina, Ayos lang si Ina. Sila talaga ang tuso. Wala akong oras para panoorin kayong makunwaring mag-ina rito, dahil dumating ka na rin lang, diretsahan na. Ibigay mo na ang tindahan at sekreto ng taho. Sa panaginip mo, ang sekreto ay pinaghirapan namin ng mga anak ko. Hindi namin ibibigay o si Rain. Memi, kung ibibigay mo o hindi ikaw ang masusunod. Anong balak mo? Ani bata pa sila. Magpakagamit ka naman. Kung naging mas masipag ka, hindi ko na kailangan magbigay tulong at magnakaw para sayo. Jiang Guangzong, huwag makinig sa kanya. Sila rin ang mga anak mo. Kapag di ka makikinig, wala kang magawa kundi manood na lang habang nagtitiis ang mga anak mo. Huwag niyo akong sisihin. Sisihin ang inyong ina dahil hindi niya ibinibigay ang secret kang hindi. Hindi ko gagawin ito. Asikot ang mga sundalo. Asikot ang mga sundalo. Ikaw. Siya. Siya ang kalaguyo ni Duking Niang na itinatago sa bahay. Walang modo, umupuslit bilang sundalo. Naniniwala ka bang dadalhin kita sa hukuman at paparusahan ng kamatayan? Tumahimik ka. Alam mo ba? Ang nasa harap ninyong tao, Siya. lider sa libu-libo, pangkalahatang tagapagtanggol ng bansa. Napakarahas manghiya sa pangkalahatang tagapagtanggol ng bansa. Dapat italikod ang 5 kabayo. Kunin siya. Ang anak ko'y walang kaalaman, patawarin siya, General. Isa lang ang tanong ko. Nandito ba si King Niang sa inyong bahay? Kapag nalaman niya na iniligpit natin si Duking Niang, wala na tayong ligtas. Kaya't huwag kang magsasabi. Wala kaming nakita kay Du King Niang ngayon. Sigurado ka, BA? Nene, Ikaw. sigurado po ako. Kang ganun bakit? Ang palawit na jade na binigay ko kay King Niang ay lumitaw sa harap ng pintuan ng bakuran ninyo. AKO, Buksan mo ang pinto. ako talaga. Talaga hindi namin nakilala si Duking Niang. Mahal na Henry. Ikaw hindi mo dapat parusahan ang mga karaniwang tao dahil lang may ilang gusot kami kay Duking Niang. Talagang malaki itong paratang, mahal na General. Si Du Qingniang ay nagnais mag-aral ang kanyang anak. Kaya't nagpadala ako ng tao para iniisip ko baka si Du Qingniang ay nagdala ng bata sa paaralan. Ah, Ozia. Hindi na kita ihahatid, General. Nandito ako para iligtas kayo. Halika, Zanga. Niloloko nila tayo. Paano ka nakalabas? Itinali ko yan ng mahigpit. Ako ang nagpalaya sa kanila. Ikaw na walang utang na loob. Sa araw ng kasal, narinig ko ang bawat salita nyo ng inyong ina. Gusto nyo akong gamitin, pakainin hanggang wala na akong natira. Hindi ko, yan hahaya. ikaw may kasalanan. Anong plano yan? Para siyo lang naman kasi. Mundo malinis, batas malinaw. Walang galang sa batas, ang masama tulad ng pagdukot ng bata. Ayon sa batas, dapat parusahan. MGA Tao. Dakpin siya agad. ABA nene. Si Duking Niang talaga ang may suwerte. Mayroong general na nagpoprotekta sa kanya at kumakampi. Nagamali ka. Hindi ako ang kanyang inaasahan. Sa ngalan ng langit at ng emperador, ipinararating ko, isang Duking Niang mula sa bayan, sa kanyang kahusayan at paglikha, ay nakaimbento ng isang upuang tamad na lubos kong kinasisyahan.
Ang kamanghamanghang bagay ay nagbibigay ng kaginhawaan sa mamamayan at nagpapakita ng karunungan ng dakilang bansa. Ginagawaran ko si Duking Niang ng titulong, matalaas na babae ng karunungan, ikakaloob ang 100 pilak, 10 ektarya ng lupa, at inaatasang pangasiwaan ang paglikha sa tanggapan ng palasyo. Kung makagawa pa siya ng kapakipakinabang, maisusumpa ang karampatang gantimpala. Ito ay ipinag-uutos. Bakit kan ito? Kasalanan mo, kung hindi mo siya pinalayas, matagal na tayong umaangat kasama niya. Dalhin na. Opo. Inay, ang sarap. Inay ay isang opisyal. Tayo na ba'y magiging mararangal na pamilya? Ano ang opisyal? Nakakain ba yun? Ay cow talaga. Hehehe. Ang liwanag ng buwan sa harap ng kama. Matapos ang pangyayaring iyon, nadagdagan ang titulo ng posisyon. Lumalaki na ang negosyo ng Bien Fragrance Shop. Gayon, isa na itong sikat na chain sa buong lungsod. Ginamit ko ang bahagi ng kita para magtayo ng paaralan para sa mga babae. Tumingala ako at kita ang maliwanag na buwan, yumuko ako at alaala ng tahanan. Nagbukas din kami ng class na martial arts na wala pang katulad sa mga paaralan ng lalaki noon upang palakasin ang katawan ng mga babaeng mag-aral at protektahan sila. Tungkol kay Zhou Jinsong. Inay, ang saya-saya ko. Gusto kong ganito tayo habang buhay. Tayo ay magiging masaya habang buhay.